The kingdom of heaven is like a treasure in the hidden field. Magandang buhay at welcome back sa ating channel mga katiyats para sa ilang minutong treasure marker analysis. At meron tayong natanggap dito napakagandang marker nito for volume of treasures. Bago tayo magpatuloy, shout out muna tayo. Shout out tayo kina Rodel Cardona, Obligado, Jacinto Piña, Chris Awili, LJB Misor Intensity, kay Idelburga Kayanong, kay Romualdo Acevedo, Glenn Mario, Dan Flores, kay Ricardo Cruz, kay Shimi Murillo, Liz Healy Ayo, shout out kay Robert Cabonilas, Angelito Capistrano, 104, Renato Duro, kay Kawan Heart TV, Seth Sarmiento, Arcadio Angkon, Jonathan Bila, User CE5, Rico Mausisa, Aris Albay, Julio Cortez, and lastly kay Danny Fish Retail, kay Brinda Giango, Simplicio Clarang, kay Anski Hakis, at kay Oliver Albarracin, at sa mga hindi nabanggit mga pangalan, shout out. Tayo na ngayon magpatuloy. Magandang buhay mga katiyats. Napakaganda ng padala sa atin na marker na ito. Sa tingin ko naman ay pwedeng man-made ito kasi medyo malalim yung pagka-engrave sa kanya at malaki ang bato na ito. So ito ay big boulder marker na mayroong asterisk. Hindi ito maliit na asterisk, ito ay malaki. So ang asterisk sign ay nagsasabi yan na volume of treasures buried in front. Pero ang isang ito ay sa tingin ko ay malayo ang distansya nito. Meron akong isang mapa na gumamit ng ganito at malaki rin siya na bato na katulad nito, at ang distansya noon ay nasa 200 meters ang isang countersign na malaking bato rin. Okay, at ang gitna niya ay merong laman. Bale, ang gitna ay ang kanyang pinaka fulcrum, pero walang ano ito. Ang gitna ay walang bato. Ang tanging merong bato ito, yung sign na yan, at sa 200 meters distance, yan 200 dito, 200 meters, malayong malayo talaga yan, ay merong malaking, kasing laki niya na bato doon na eksaktong naka-align sa east. So kung hanapin nyo ang countersign nito, unang gawin ay east ang hanapin, pangalawa na ang west na direksyon. Kapag merong ganun na countersign niya sa 200 meters or less than, sabihin natin 100, basta ang isang ito ay malayo, kaya hindi natin yan makukuha sa harapan. Kaya kung magukay tayo dito ay wala tayong makuha dyan kasi napakalayo niyan. Yan kasi ay big deposit, volume of treasures. At yung ganito na nasa mapa ko ay dalawa ang ibinaon. Dito sa countersign, dito ito, ang ibinaon dyan ay medium deposit. Merong 3 tons dito sa kanyang countersign na 200 meters ang layo. And then sukatin nyo ang gitna nito, ang kalagitnaan sa 100 meters, ang gitna mismo, hukayin nyo at nandito ang big deposit. Ang big deposit dyan, ang lalim ay 60 meters. Itong dito nasa 14 meters lang ito. Itong medium deposit mababaw lang, 14. Sa mapa ko ito, ang big deposit na nasa kalagitnaan ng dalawang bato ay 60 meters deep. Pero pareho silang vertical tunnel. Hindi siya
Hindi siya sa ilalim na drift, hindi nag-horizontal, vertical lang siya at talagang malalim yung alang. Okay, kaya dito kung may matagpuan kayo na countersign sa layo na 200 to 100 meters na malaking bato, lalo na may butas yan na nakaharap din dito sa asterisk. Kung ganito na may mata siya na nakaharap sa asterisk, dito sa harapan lang ng bato na ito ang hukay. At yan ay may laman na 3 tons, lalim na 14 meters lang. Medium deposit siya kasi 3 tons. Ang giveaway ay hindi umabot ng tons. Nasa lang yan, mga 100 kilograms of gold. Ang mga 4 hanggang 6 na barita, yan ang mga giveaway. Ngayon, ang layout ng ganito, kasi katulad dito doon sa mapa ko na may ganitong marka, ang layout nito ay pabilog ito, nakaganyan. Circle siya and then sa cross, ganyan. So east, kung ito'y west, so north south, yan. Ang north south nito ay mayroong giveaway. So sabihin natin na 200 meters ang layo nitong dalawang bato. So ibig sabihin, dahil bilog yan ay 200 din papuntang north. 200 meters. Okay, lagyan natin ng green. So ang north ay 200 din ito, papunta dito. Diyan sa 200 meters ay mayroong giveaway diyan. Dito rin ay mayroon. Yun yung mga maliliit na deposito, mababaw lang, nasa 7 meters, jackpot na. Kaya ang gawin nyo dyan ay i-layout nyo ito ng pabilog, ganyan. Kung anong distansya nitong countersign dito, ito ano ba to, yan ang kunin nyo na distansya ng bilog. At dito matagpuan nyo, naka-align kasi yan sa compass, ang dalawang giveaway. Kung merong itong inyong marker ay merong countersign sa unahan na kagaya ng sinabi ko, ito yung treasure layout ng kanyang lugar. So kung natagpuan nyo sa 200 meters itong countersign na ito, gumawa kayo ng 200 meters din na diameter ng circle. Okay, so ito halimbawa yan, 200 meters yan, east-west, i-cross nyo, and then makukuha nyo rin dyan sa bawat dulo ng north and south dito, giveaway at giveaway rin sa south. At ang gitna nito, ito, dyan kayo magkukay ng yung sinabi ko kanina na 60 meters deep na vertical tunnel na merong nasa 20 to 30 tons ang laman itong big treasure bunker dito sa gitna ng cross ng cruciform ng kalagitnaan itong dalawang big boulder marker. Okay, yan lang mga katiyats ang aking bigay sa inyo na guide tungkol dyan. At kapag ganun ang description, kapag ganito ang makita nyo doon sa site na yan na meron siyang countersign sa unahan, kagaya dito ng ating pinagitang layout, ay ang lugar nyo ay isang imperial treasure site. Ibig sabihin, parte yan ng 175 treasure site ng Emperor Hirohito ng Japan. 175 ang according sa kanyang mga mapa na pinagawa. Merong 175 treasure map ang Emperor at
ang lahat ng yan, 175 Emperor Treasure Boreal site yan, ay malalaki ang nilalagay. At mayroong giveaway, humigit kumulang 3 giveaway, 3 nakabaon, 1 medium, at isang tinatawag na treasure bunker na punong-puno ng tuniladang ginto. Okay, kaya ang ating chance lang dyan ay ang mga giveaway na nasa 2 o 3 nakabaon. Okay, ang 175 treasure site na yan ay 5 lang daw ang nakuha ni Prince Takeda diyan nang bumalik noong 1946. Pero ang iba daw diyan ay nakuha ng mga Amerikano. So, sabihin natin 10 ang nakuha ng Amerikano, 10 treasure site, plus kay FM, yung dating presidente natin, nakakuha din. Sabihin natin 5. So, all in all, meron ng 20 treasure site na na-recovered. So, meron pa rin mga 150 or 155 Imperial Treasure Site na hindi pa nagalaw o hindi pa na-recovered. Kaya nga lang, kapag Imperial Treasure Site ay napakaraming obstacles, napakaraming booby traps, at napakalalim nito. Ang tsamba-tsamba lang dyan ay yung mga giveaway niya. Okay, at meron tayong pangalawang analysis nito. Kapag wala itong countersign sa kanyang harapan at doon sa likod, kung wala dito, yung sinabi ko na 200 or 100 meters na layo, kapag walang malaking bato doon na may countersign, ay ito ang ating gawin. Kung napansin nyo ito na ayan, ay medyo mahaba siya at siya lang naiba kasi para siyang ahas na gaganyan, diba? Ang ahas ay ginagamit din yan na marker as a trail marker or pointer. Ang mahabang ahas ay medyo malayo-layo. Ang ating lalakarin. Pero ang maiksing ahas ay malapit lang. So ito, kasi dito yan nakaharap sa west, ay ito ang pangalawang direksyon natin sundan. Okay, at kung nakita natin ang nakaikis na yan, ay pwedeng distansya siya. Ang X sa Roman G, sa Roman ay Roman numerals kasi gumagamit din ng Hapon ng Romans, ay 10. At kung plus yan, nagaganyan, yan din ay 10. So pwedeng 10 hakbang, 10 metro, 10 yarda ang distansya lang nito. Okay, ito naman ay puntang kaliwa niya or west. Okay, kaya sa 10, so gawin nyo 10 yarda muna, 10 metro at 10 hakbang. So ibig sabihin magkatabi-tabi lang yan, magkadikit-dikit lang yan ang mga distansya. So yan ang inyong test dig dyan na direksyon ang tinuturo nitong parang bulati na ganyan, nakaganyan. Kakaiba kasi siya kasi itong dalawa, ito straight siya, pero itong sa gitna ay bulati. So ibig sabihin pwedeng pointer siya, pwedeng siya ang nagtatago ng sikreto ng direksyon sa digging spot. Okay, so ito ang ating digging spot. Ito ay pangalawa. Yung una, yung kanina, yung hanapin ang countersign niya sa harapan or likod ng bato sa layo na 100 to 200 meters. Okay, so ito lang mga ka-TH ang aking may bahagi sa inyo. Sana isurtein kayo dyan sa inyong treasure site sa gabay ng ating Panginoon. Ako'y magpaalam na. God bless you all.